So, hi everyone! Kamusta kayo? Well, kami is very happy. So, ito na nga, ito ang rason kung bakit hindi ako nakapag-vlog ng maraming buwan. Buwan ba o isang taon na talaga? Medyo matagal-tagal na rin kami ng asawa ko guys, no? So, we are trying to get pregnant and finally, nabuntis na talaga ako. And today is pupunta ako sa city center sa Helsinki kasi today yung appointment ko for first ultrasound. So ito ang aming baby guys, very healthy. So dito sa ultrasound na ito, dito malalaman kung ilang weeks na exactly si baby pero hindi pa malalaman kung ano yung gender niya. So sobrang pumayat talaga ako dito guys kasi grabe paglilihi ko. Simula nung nalaman ko na buntis ako guys, no, palagi akong pumunta sa recycling center almost every day. Tapos ito, nangungulekta ako ng damit, mostly is unisex, no, kasi hindi ko pa alam yung gender ni baby. Ito lahat nakuha ko guys, hindi isang bulto, nakuha ko pa konti-konti. Tapos ito na yung naipon ko, dumami na guys. Actually, mas madami pa ito, no, box na yung naipon ko. Sobrang lapit kasi na recycling center sa amin dati, kaya ayan. Hi everyone! Ano ko ngayon, no? Prenatal. Yes. 5 months na prenatal. Actually, na ako ngayon, 22 weeks. 5.5 months. Yan. Dito tayo. Kerros 1. Diretso tayo sa CR, no? Ayan. Ganito yung CR nila. And may machine. Yan. Ihi tayo kasi i-check ko yung aking ihi guys kasi i-check yung protein at saka glucose sa ihi, diba? Ikaw na mag-check. Ihi sa ako. So pagkatapos mag-ihi is merong ganito dito. Ayan, merong instruction pero tinuruan na ako ng nurse ko na. So ayan, protein at saka glucose. Ayan, yak. So ang gagawin is ganito lang. Kuha ka ng strip. Tapos yan, ganito itsura ng strip. And then isawsaw mo lang dito na. Sandali lang yan. Tapos may tissue na maliliit. Punasan mo yung strip mo para hindi siya masyadong basa. Yan. Tapos yan. Ilalagay mo siya dito. Ganyan. Tapos test strip. And then yan. Start. Sobrang bilis lang, 40 seconds lang yan. Ganito dito, no, ikaw mag-check ng ng glucose at saka ng protein sa ihi. Tapos meron ng ganito, ganyan sa CR nila. Ayan, merong bidet, hugasan mo muna, no, bago ka maihi. Ayan. Ayan, merong mga baso-baso sa ihi. Ayan, tapos meron dito pag nakalimutan mo paano gawin. And let's see. And then lalabas agad yung dito, parang resibo, pero yan siya, result. Ayan, tapos na.
negative, negative. Yan, very good yan, no? Negative, negative. Usually kasi, ang routine ko nagpa-positive kasi, ano ba, sa discharge. Pag buntis ba yan, no, madaming discharge, o merong ano, ay hindi siya nagpa-positive, merong trace. Ang nakalagay, 2 beses yun, trace. So, okay lang, normal lang daw yun. Ngayon, nag-negative na talaga siya. Ay, bongga. Ayan, malapit na ang aking time, guys. Malaki na ang ating belly. 5.5 weeks. Ay, 5.5. 5 months. 5.5 months. Yan. Diba? Kasi tapon na natin. Yan. Tapo, ano natin siya punasan, guys. Yan, punasan. And then ito, tapon na natin. Tapos, yan, tapos, i-brush. Toilet. Yan, tapos na. Dali na natin to. Ito yung bibigay ko sa nurse, no? Hi everyone! Good morning! Diba ang dilim pa? Alam nyo, alas 7 na ng umaga, guys. Pero madilim na kasi autumn na, no? So, dito tayo sa shortcut. Paakyat sa may hospital. Yung hospital malapit sa amin. Ito. Wait. Yan. Yan. Today, ang schedule ko ng aking glucose tolerance test, no? Para malaman if meron tayong ano yan? Diabetes. Yan. Na lumalabas tuwing nagbubuntis. Yung diabetes na lumalabas tuwing nagbubuntis ka, ganun. Ang galing dito, merong pa ganito. Merong pa-test, no? Parang sa Pilipinas, hindi siya available kung hindi ka talaga pupunta sa ano, no? Sa private na lab. Yan. Ang lamig, guys. Grabe. Ay. Ito, uy, ginaw ko. Ito, diba? Ang galing. Sobrang lapit lang sa amin. 3 minutes walk, 2 minutes walk. Ayan. Kita niyo, umuusok. Hindi niya makita. Matulo na sipon ko, guys. Sobrang lamig. At saka ang daming sasakyan. Ang daming tao, no? Pag Saturday, Sundays, walang sasakyan dito sa hospital. Siguro sa mga workers, ito yun, sa mga nagtatrabaho sa hospital, dami sasakyan. Yung lamig, guys, grabe. 7:30 yung ano, no, yung test ko, tapos matagal yan siya matapos. 2 oras yata or until 5 hours, depende kung merong complications. Ano yun, basta 2 hours to 5 hours, ganyan. Ayan, dito na tayo.
So, tapos na, kinuhaan ako ng tuko. Tapos, pinainom ako ng liquid strawberry flavor. Sobrang lamig. Pero, hindi naman siya nakakadiri. Sarap siya. Sarap. Sobrang tamis lang talaga, guys. So, maghihintay naman ako ng 1 hour. Tapos, kunan ulit ako ng dugo. Tapos, hintay ulit ng 1 hour. Tapos, kunan ulit ng dugo. Ganun. So, bawal siya isuka, no? And then, bawal din maglakad-lakad, gumalaw-galaw. So, upo lang talaga. Yan. Ay, pwede mo maglakad. Siguro naiihi ka, ganyan. So, ganito. Meron silang paupuan dito na nice. Yan. Ano dito? Sinamahan ako nung nagkuha sa akin na nag-test sa akin. Sinamahan niya ako dito. Ayan. Sobrang bait. So, dito muna ako na 1 oras na naman. Cellphone. Ayan. Bawal kumain. Bawal. Upo lang. So, ayan. May paupuan. Punta lang siya dito later, no? Tapos, tawagin daw ako niya. Ayan. Tapos na, guys. Maliwanag na dito sa labas. Sobrang lamig. So, 2 oras yung tinagal, no? Ng glucose tolerance test. Yan. Para malaman kung meron tayong gestational diabetes. So, ayun. Sobrang sobrang jolly nung nag-ano sa akin. Medtech na sila yun, no? Nagkuha ng dugo sa akin. Tsaka guys, di ba sabi ko, nung ininom ko siya, hindi ako nasusuka. Pero, later on, katagalan, na siya, tawag dito, na ako, nasusuka ako. Pero bawal siya isuka, no? Kasi pag isinuka mo, it's over na daw. Yun yung sabi ng sa akin, nagtitest sa akin. Kailangan na daw ma-stop na daw yung test. So, parang uulitin mo na naman. Kaya ayun, pinigilan ko talaga na hindi masuka, no? Dapat hindi isuka kasi ayoko na ulitin, guys. Nakadiri siya katagalan ba? Nasusuka ako, ganun. Tapos, inaantok ako, bawal matulog. Pero inaantok ako. Kaya nung mga second hour doon ako nag-upo sa maraming tao para maingay ba, para hindi ako makatulog. Ayan, malapit na tayo sa bahay. Ay, grabe. Sana okay lang ang result, no? Alam niyo ba na ako? The whole time ng pagbubuntis ko is mahilig pa rin ako kumain ng guys, matatamis. Sana okay lang. Sana healthy tayo. Naku, pag kasi ang hindi maganda ang result, baka ipa-diet tayo, no? Ayoko, guys. Baka hindi na ako pakainin ng sweets. Baka pagulay-gulay na lang. Ay, huwag naman sana. Sabi ng nag-test sa akin, yung pinakauna yata na dugo is meron ng result. So, makikita ko na yata yun. Check natin later. Yan. Bye! Ito yung time na pumunta kami sa Russia, guys, and mura yung mga pomelo doon. Bumili talaga ako, guys. Tapos, first time ko nagbalat ng pomelo kasi sa Pilipinas, yung papa ko palagi nagbabalat ng pomelo. So, first time ko ito. Grabe yung cravings ko talaga sa prutas. And, sobrang saya ko na merong pomelo. Merong grapefruit, pero ayoko ng grapefruit kasi mapait siya, no? Compared sa pomelo. Hello, everyone. Today is my 30 weeks na prenatal check-up, but magbabike tayo, guys, no? Kasi itong bike, wala man tayong sasakyan, nasa Russia ang sasakyan.
So magbabike ang person. Papunta doon, 2.2 kilometers. So ganito na itsura dito, no? Wala nang mga dahon, foggy na. Sobrang lamig. Sige na, magbike na tayo guys. Ayan, malapit na tayo, no? Tapos sinuot ko tong red na jacket kasi para siya umaambon. Pero hindi siya umaambon sa fog. Dahil siya sa fog. Ayan. Hingal na hingal ang person. Tapos paakyat kasi siya konti na. So, lakad ko na lang. Tapos mamaya sa kanya ng bike. Ay, struggle. Ayan, incline yung daan na. So, lakad tayo. Lapit na guys. Hi everyone. Dito na tayo na. So, mag-check na tayo ng ating urine. So, let's check. So, very good, no? Walang glucose and protein ang ating ihi. Very good. So, ganito ang itsura ng health center dito sa Finland, guys. Ito ay tinatawag na Neuvula or Maternity and Child Health Center. Yan, para sa mga buntis and para sa mga bata dito ginagawa yung check-ups. So, ganito siya, guys. And dapat tanggalin ang sapatos, no? Dapat nakapaa kasi para yung mga bata pwedeng magtakbo-takbo dito, maglaro, magligid-ligid. Yan. So, merong waiting area dyan, merong mga toys para sa mga bata kung saan pwede silang maglaro. And then, meron ding kitchen, yan, pwedeng merong microwave, and then merong crib, pwede ka magpadede ng bata dyan. So, ito yung maternity card dito, guys. Ganito yung tsura, colorful. So, dito pala sa Finland, guys, no? Pag ikaw ay buntis, so yung check-ups mo, yung laboratories mo, is walang bayad, guys. Free lahat yan, no? And then, yung sa mga bata rin yung check-up, free rin lahat. Hanggang 18 years old yata, free. Or bago mag 18 years old, free. So, yan. Pauwi na ako, guys. So, today guys is check up ko na naman. So, pupunta na naman kami sa health center today. And yan, yung asawa ko na yung nagsasapatos sa akin guys kasi sobrang laki na ng tiyan ko and hirap na akong abutin yung paa ko guys. Tapos, nakasuot pa ako ng sobrang kapal na puffer jacket. So, mas lalong mahirap yumuko. Kaya siya na palagi nagsusuot ng sapatos ko. So, hindi ko alam guys no na ito na pala yung last na prenatal check-up ko kasi after 1 week, after few days, manganak na pala ako. Sobrang lamig today guys, as in sobrang lamig. And madaming snow kasi nag-snow night before, no. So, ayan, sobrang puti ng surroundings pero sobrang lamig. Notice mo sa snow pag inapakan, yan, sobrang crunchy niya, pakinggan. So, it means sobrang lamig. Sobrang bagal ko na rin maglakad guys kasi nga laki-laki ko na, no? Pero hindi naman talaga ako sobrang nag-gain ng weight. Actually, nag-lose ako ng weight during first trimester guys. Kasi nag-lose ako ng 4 kilos I think. Pero malaki na yung tiyan ko ngayon kaya mabagal na ako lumakad lalo na winter. Tapos madulas yung daan kaya dahan-dahan lang tayo sa paglalakad, no? So, andito na kami sa health center. So, as usual, pagkadating sa health center, check muna ang urine, no? And, yan. Actually, guys, sa lahat naman ng check-ups ko previously and
now is all normal. Normal si baby, normal ang kanyang growth, healthy, maganda ang kanyang heartbeat, everything is normal. Very, very good baby. So, eto na yung result ng urine test, guys. And, yes, nag-positive tayo sa protein. So, after ng check-up ko is binigyan ako ng urine collecting kit. So, kailangan kong kunin yung urine ko para for further test. Para malaman kung meron ba talagang high levels of protein sa aking ihi. Kasi, it's very dangerous, no? Kapag buntis ka. So, na-amaze talaga ako dito, guys, no? Kasi iba siya sa Pilipinas, bro. Diba pag sa Pilipinas, kapag nag-ask sila ng urine sample mo, is dadalhin mo talaga yung isang cup ng urine. Pero dito is, ganito, bibigyan ka ng tube. Yung cup is, meron siyang syringe, and then vacuum yung tube. So, yan, papasok lang yung urine directly doon sa tube. No need mo na dalhin yung buong cup buong cup sa laboratory. Yung tube lang yung dadalhin mo. So, bakit kailangan ng further test, guys, no? Kasi merong protein ng aking ihi. So, delikado siya. Baka magkaroon ako ng preeclampsia, which is sobrang delikado pag manganak ka, diba? Kasi ano daw yan, magkakaroon ka ng high blood pressure, something like that, pag during delivery mo, which is delikado. So, yung kinuha ko na urine sample, guys, yan yung pinakaunang ihi ko, no? In the morning, kasi kailangan, I think at least 4 hours yung interval from the last na ihi mo. Ganun. So, meron pa yung kasamang papel, no? Na kailangan pirmahan. And then, yan, ilalagay mo sa lalagyan, plastic bag. So, pagkatapos, guys, punta na ako sa hospital, no? So, dito sa hospital, malapit sa amin, para ipasa itong mga test tubes. Kailangan rin pala mag-book ng appointment kung kailan may papasa yung mga test tubes. So, ayan, sobrang maaga pa ito, guys. Pero marami ng mga tao dito sa hospital, no? And yan, lakad-lakad lang, papunta doon sa laboratory. So, guys, ang result pala nitong test na ito is all normal, no? So, nagkaroon lang siguro ng positive sa protein kasi siguro dahil sa discharge, no? Madami akong discharge. So, yun. So, ito yung bagay na hindi ko na-expect, no? Yung discharge. Na kapag buntis ka pala is madami ang discharge. Grabe. Para kang nakaihi. Ganun kadami, no? Yun nga, hindi ka re-reglahin ng 9 na buwan, pero yung discharge mo, grabe naman. So, meron pa palang isang test, guys, x-ray. Since galing tayong Pilipinas, high risk siya for tuberculosis. Ang kaso, ayaw ng asawa ko na magpa-x-ray ako habang buntis ako kasi natatakot siya na delikado daw. Pero sabi naman ng mga nurses, hindi daw delikado. So, yun na, guys, no? Finally, very successful delivery. Normal delivery. So, nag-start ang contraction ko, guys, 2:30 ng madaling araw. Tapos, nagpunta kami sa hospital. 8:00 na. Kasi pag IE sa akin, around 7 to 8 cm na ako, guys. Hindi kasi agad pwede pumunta sa hospital na basta-basta kung nag-start ang contraction mo. Kailangan i-observe muna kung gaano katagal ang interval ng contraction. So, kailangan pag malapit ng interval, so pwede ka na magpunta sa hospital. 8 AM kami dumating sa hospital, no? Tapos, 11 AM ako nanganak. Sobrang babait ng mga midwife na nagpaanak sa akin, no? 2 midwife yung nagpaanak sa akin. Normal vaginal delivery ako, guys. And hindi ako na medicated pain relief. Non-medicated pain relief, guys. Yung ginamit ko lang the whole time contraction is yung TENS. Yung ididikit nila sa likod mo, sa may balakang dito sa likod. Parang kukuryentehin ka pa para every time na may contraction ka is madadivert yung attention mo doon. Inoferan din ako ng gas but hindi ako gumamit ng gas. So, lahat naman ay available, guys, kung anong gusto mo. Kung gusto mo ba ng epidural or any medicated na pain relief. Pwede rin magpa-CS, guys, no? Kung trip mo, kung natatakot ka mag normal delivery, ganyan.
Pero kailangan sabihan mo yan sa doktor in advance, no? Kasi kailangan pagplanuhan. Nag non-medicated talaga ako na delivery, guys. Kasi feeling ko naman kaya ko, no? Kinaya ko naman. Masakit ang contraction. Masakit ang labor. Pero kinaya ko naman, guys. Kung manganganak man ulit ako, guys, ganun pa rin yung gagawin ko, no? The same. So, yun na nga, diba? Alas 8 kami dumating, tapos 11 ako nanganak. Natagal-tagalan, guys, kasi hindi pumutok yung panubigan ko. So, nagsuggest yung mga midwife kung pwede ba nila na sila na lang magputok. So, sabi ko, sige na, please. Kasi gusto ko na talaga manganak, no? Grabe kasi yung labor, guys. Sobrang sakit. Yung mismong pagpanganak, yung paglabas ng baby, feeling ko hindi siya ganun kasakit. Yung labor talaga yung masakit. Yung contraction talaga yung masakit. Gusto ko sana i-vlog yung yung whole time ng panganak ko, pero guys, nung nag-start yung labor, wala na akong maibang maisip kundi yung sakit talaga, no? Yung sakit na tiyan ko. Yun na lang yung palaging nararamdaman ko. Tapos yun, after kumanak, nagkaroon ako ng second degree tear, guys. Dito pala sa Finland, no, weeks before ka manganak or months before ka manganak, bibigyan ka ng papel kung saan isusulat mo kung ano yung wishes mo, ano yung gusto mo mangyari during sa panganak mo. Kasi yun yung susundin ng mga midwife. And yun sana ang gusto ko, no, ma-avoid yung tearing, pero mukhang hindi ganun ka-flexible ang aking skin. But yung mga midwife ko, guys, they tried their best, no. Nung nagpo-push ako is nilagyan nila ng hot compress and nilagyan nila ng oil, tapos yun, nilagyan nila ng hot compress para ma-prevent. But anyway, it's okay, guys. Sobrang happy ko sa mga midwife, no? And yun, doktor yung mga nagtahi sa akin, guys. Meron 2 doktor na salitan sila nagtahi sa akin. So guys, this is baby Maria, or ang kanyang nickname is Masha. Pinanganak ko siya, guys, na 3.2 kilos ang kanyang timbang. So yun na, guys, after 3 days of stay sa hospital is uuwi na kami. So ganito itsura na inistayhan namin, guys. Isang malaking kwarto ito, guys, tapos merong 3 bed, tapos yung pagitan nyo lang is itong curtains. Tapos merong isang CR na you will share sa 2 mothers na kasama mo sa room. Yeah, hey, first time going home. Yung bonnet ni Masha, guys, galing yan sa hospital, no, for free. Doon sa hospital, guys, meron na lahat, no, meron na diaper for baby, halos wala ka nang dadalhin. Damit lang, nadala lang ako ng pajama. Tapos pagkain, halos 5 times a day ata kami kumakain doon. Libre lahat sa hospital, guys, except yung stay mo sa hospital after mo manganak, which is 71 euros per day yun siya, guys. So 71 times 3, yun lang ang babayaran mo. Kasama na doon ang food. Actually, pwede rin magstay kayo ng mag-asawa, no? Magbibigyan kayo ng sariling room, pero babayaran rin yung per day ng asawa mo, which is 71 euro per day din. But ako lang mag-isa sa hospital. Yung asawa ko, pumupunta lang yan siya sa hospital every morning, no? Hanggang hapon doon. Tapos, uwi lang siya sa bahay kapag gabi na para matulog. Tapos, balik na naman pag morning, ganyan. So, yun, guys, sobrang saya pala magkaanak, no? But at the same time, grabe ang struggle. Especially first 2 months ni baby, kasi palagi lang siya umiiyak. Gusto niya, palagi lang siya karga, guys. Kaya, yun, hirapan ako, no? Pero after that 2 months is naging much better na, no? Nung mas, mas aware na siya sa surroundings niya. So, yun. So, bago ka pala mga anak, guys, tatanungin ka ng nurse kung gusto mo ba mag-breastfeed o gusto mo mag-formula. Yung palagi kong sagot, gusto ko mag-breastfeed. Ang problema is hindi ako nagka-milk agad, guys. Yun ang nahirapan ako, no? Ilang days pa bago lumabas ang gatas ko, and ang sakit ng nipples ko, guys, nasugatan talaga siya, no? Nag-stop ako mag-breastfeed ng 1 linggo para gumaling yung sugat, guys, kasi ang sakit talaga. But I think dahil doon bumaba yung supply ng milk ko, guys, kaya ayun, nag-mix feeding hanggang 4 months. Pagka 4 months niya, nag-stop na talaga yung milk production ko. Wala na talagang supply, kaya ayun, formula na lang ang iniinom niya hanggang ngayon. But despite na formula siya, guys, no, thanks God is palaging healthy siya. Healthy talaga siya. Never ito fever, never nagkasakit during injection, during vaccines. Hindi ito nagka-lagnat. So, yun na, guys. Ito ang rason kung bakit hindi ako nakapag-vlog ng matagal-tagal, no? So, thank you for watching, everyone. See you on my next vlog. Bye!